Ang dating nito, meron ka na. Meron ka na at ako, pinagkatiwalaan niya na ikaw at ako, at ngayon bilang tayo'y pinagkatiwalaan niya, obligasyon natin na tayo ay maging mapagkakatiwalaang katiwala o matalino, nakatiwala, marunong, nakatiwala, at hindi pabaya. Ganun ang dating nito. Hindi yung ang dating wala pa naman ang ibinigay ng Diyos sa akin Siguro saka na ako bibigyan ng Diyos pag ako ay mapagkakatiwalaan niya na. Hindi. Binigyan niya na tayo ngayon. Nabigyan na. Kailangan lang nating i-tune up ang isip natin na, ako pala'y meron na. Hindi ko pala dapat ito binabasta. Ito pala'y dapat ako'y maging tapat, mabuti, na katiwala. Okay? So, yan po yung pinagtapusan natin noon. Ngayon, punta na ho tayo sa Mateo 25. Ito yung buhay na ilustrasyon na iniwan sa atin ng Panginoon. Kasi maraming pong nagsasabi na, paano ba magiging tapat? Nakatiwala. Okay, requirement. Nais ng Diyos na tayong pinagkatiwalaan niya ay maging tapat sa pinagkatiwala niya. Ngayon, ano po ba yung esensya talaga? What is the real essence of being a faithful servant? So, let's look here, Matthew chapter 25, and let's start on verse 14. Verse 14. Ang sabi po sa English, "For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth, and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest me unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful. Nandun po yung salitang faithful. Yung pong faithful diyan, at yung faithful dun sa unang Korinto 4:2, iisa po ang kahulugan. Okay? Thou faithful servant, thou hast been faithful over a few things, direct teaching, merong object, merong tinatawag na sermon, o merong tinatawag na talinhaga. Ano ho? At ito po yun, isa dito sa mga talinhaga. Ngayon, pansinin po natin dito yung talinhaga. Bagaman ito'y talinhaga, pero makikita natin dito yung esensya ng pagiging isang tapat na katiwala. Kasi ito yung ating paksa ngayon The real essence of being a faithful steward. Kasi ito yung goal. Ito yung goal na isinet ng Diyos sa atin. Bilang ikaw at ako na pinagkatiwalaan ng Diyos, naglagay siya ng parang goal. Parang sinabi niya, anak, dahil ikay pinagkatiwalaan ko, ito yung abutin mo, ha? Ito yung iyong pagsikapan.
maging tapat ka na katiwala ko. So yun yung ating goal. Kumbaga sa basketball, yun yung ating dapat shootan. Okay? Ngayon, dito po binanggit yung tunay na esensya. Una po, makikita natin dito yung katotohanan na sinasabi ko sa inyo kanina, na tayo po ay napagbigyan na, binigyan na. Okay? Balikan natin yung ating verses na binasa. Sa verse 15, pansinin niyo po. At ang isa'y binigyan niya ng 5, at ang isa'y binigyan niya ng 2, at ang isa ay binigyan niya ng 1. Wala ho siyang iniwang servant na walang iniwan siya. Meron, lahat yung 3. 5, 2, at 1. Ano yung pinaka-minimum? 1. So, ibig sabihin, sa atin ho na nandito, maaaring masasabi natin, o katulad na lamang sa estado ng buhay. Minsan iniisip natin, bakit yung aking kapatid na yun mas gwapo kaysa sa akin? Ano? Nasa totoo na may meron sa dyan namang gayon. Bakit aring kapatid nating are ay mas maganda kaysa sa akin? O minsan naisip natin pagdating sa financial, bakit aring aking kapatid na are ay mas marami-rami ang kwarta kaysa sa akin? Di kayo minsan na gayon, bakit aring aking kapatid na are ay mas maraming natapos kaysa sa akin? Minsan nakakaroon tayo ng ganong obserbasyon sa ating mga buhay. Yung gang minsan no two persons are alike. Pagdating sa estado, pagdating sa kakayanan, pagdating sa ugali, walang taong pareho. Naniwala po ba kayo doon? Oo. Kahit nga kambal magpangagaw. Iisang dugo ang pinanggalingan, isang ina. Ay pagdating sa buhay ay magkaiba. Okay. Pagdating sa buhay bilang Kristiyano, tayo rin ho ay gayon. Hindi lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng katulad ng iba. Oo. Maaring yung isa, believe tayo, ba't kayo si brother na yun? Kagaling sa ganong trabaho. Ay, okay, sinubukan. Bagay ng Panginoon. Meron sa atin dito, napakatanda na, buhay pa. Meron naman, batang-bata pa, wala na. Ano maisip natin doon? Si tatay na napakatanda, pinagkatiwalaan ng mahaba-habang panahon. Si kuya o si tiyo na bata-bata ay gagayon lamang ang pinagkatiwala. So, ibig sabihin po, tayong lahat tiyak ay pinagkatiwalaan. Kahit papaano'y merong isa. Katulad ngayon, maaari magtatanong kayo, ano kaya ang pinagkatiwala sa akin ng Diyos? Ay tiyak ko sa inyo, kahit papaano ay meron o kayong masasabi. Oo. Una, yung buhay. Yung buhay. Yun na ho ang kauna-unahang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin sa araw na are. Yung buhay natin. So, meron tayo lahat. Kahit papaano yung isa, meron. Okay? At ang nagkatiwala sa atin dyan ay ang ating Diyos. Ngayon, tignan po natin ngayon sumusunod. Ang tumanggap ng talento, yung pinagkatiwalaan ng 5, sa verse 16. Pagkatapos na matanggap niya yung 5 na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, siya'y humayo at kanyang ipinangalakal. Ipinangalakal. Okay. Una, kasi ang ating tinutumbok na tanong ay, ano po ba ang ibig sabihin ng mabuting katiwala? Yamang ito yung ninanais, ito yung nire-require ng Diyos sa atin na mga pinagkatiwalaan. Gusto niya tayong maging tapat. Pero ang magandang tanong natin, para mai-apply natin ito, ano ba yung esensya ng pagiging tapat? Una, matapos na malaman natin tayo pinagkatiwalaan niya, ang sabi dito, yung ipinagkatiwala sa atin, ay wag nating, wag nating, ano yung makikita natin dito? Nung matanggap niya, ipinangalakal niya na agad. Wag nating hayaang ito ay nakatigil lang sa atin.
kundi ito ay ating gamitin, pagalawin natin. Pagalawin natin, pakilusin natin itong ibinigay ng Diyos sa atin. Magkaroon ng paggalaw o magkaroon ng tinatawag na kwenta yung ating ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Katulad halimbawa, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng buhay. Tayo ngayon may buhay. Ang tanong, kumusta ang ating mga buhay? Yang gay nagalaw. Ay sadya kapatid, ako'y gumising, ako'y gumalaw. Hindi ho yung physical na paggalaw. Una, pag sinabing buhay, ang dami pa rin sanga-sanga yan eh. O, unahin na natin yung pinakamahalaga. Yung spiritual na buhay natin. Aber, tayo'y buhay ngayon, binigyan ng Diyos ng buhay. Ang tanong, yang gang buhay na yan ay nagalaw, yang ga ay ating ipinangangalakal, yang ga ay ating ikang ay pinakikilos. O, isang sanga lamang, yung spiritual na buhay. Kumusta ang ating spiritual na buhay? Yang gay nagalaw. Ano yung sabihin na nagalaw? Yang gay nalago. Kumusta ang ating spiritual na buhay? Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng buhay. Ang tanong, sa araw-araw ng ating buhay, yang ang ating pananampalataya sa Panginoon, yung spiritual na buhay natin na yan, ay may paggalaw. Maaring kayo nahihiwagaan pa. Paano ba, brother, yung nagalaw ang spiritual na buhay? Ibig sabihin yung kaluluwa mo nagalaw na? Ang ibig sabihin po ay ganire. Nung kayo po ay unang maligtas, unang panahon na naligtas, nung panahon na kayo'y naligtas, kumusta po ang inyong pagbabasa ng Biblia? Nagalaw gaho? Nagalaw? O kayo ay nagsimulang magbasa sa Genesis, ay hanggang ngayon ay kayo ay nasa Genesis pa din. Ilang taon na ho kayong Kristiyano? 20 taon pa lang ika. Ay Genesis pa rin hanggang ngayon. Ay tunay naman. Ay kasi ika ang aking pagbabasa, kada salita ay aking binubulay. Anong klaseng pagbubulay? Kada salita ay binubulay hanggang sa makatulog. Yun pala ang ibig sabihin ng pagbubulay. Ginagawang sleeping tablet ang Biblia. May paggalaw-gaho ang ating buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng buhay, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng oras para magbasa ng Bible. Ang tanong, gumalaw ba yung ipinahiram ng Diyos na yan sa iyo? Pinagkatiwalaan ka na ng Diyos ng isip at kakayanang magbasa. Hindi lahat ng tao ay nakakapagbasa. Yan din ay pinagkatiwala ng Diyos. Pero yung gay gumalaw. Ano po? Malawak po itong application nito sa totoo lang. Pasok naman tayo sa pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa. Sa spiritual pa rin tayo. Spiritual. Nagalaw gaho? Nagalaw. Nagalaw po ba ang ating pag-aakay ng kaluluwa? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng buhay. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng bibig na nakakapagsalita. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng panahon. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng kamag-anak. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng mga kakilala. Ang tanong, yung gang ipinagkatiwala na yan ng Diyos, gumagalaw ba yan pagdating sa larangan ng pag-aakay ng ating ng kaluluwa? O tayo ay maraming taon na nagsasabing ligtas, pero tayo pa rin lamang ang naliligtas sa ating mga kakilala, sa ating mga kamag-anak, at sa ating mga kapitbahay, kaopisina, kaeskwela, ay wala pa tayong nadadala. Yun ang ibig sabihin po ng tinatawag na paggalaw ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ilan lang po yun sa mga aspeto. So ibig sabihin po mga kapatid, ang isang patunay na tayo ay nagsisikap na maging tapat, ay yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay ating pinagagalaw. Pinagagalaw. May pagkilos, may pag-ibo. Katulad po ninyo, subukan nyo pong mag-imbak ng tubig. Yung galing sa ating gripo na tubig sa isang timba. Siguro naobserbahan nyo po yan. Subukan nyong amuyin yung tubig. 2 araw na naka-stack doon sa timba na yun. Anong amoy? Ang baho.
Pero yung pong